Marami pa ring tanong kaugnay ng pagkalunod ni Ateneo men's basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. At isa po sa inaalam ay kung may paglabag ba ang isinagawang team building sa Anti-Hazing Act of 2018. Saksi si Ian Cruz. Naiuwi na sa Mindanao ang mga labi ni Rene Baterbonia, pero hindi natatapos ang paghanap ng hustisya sa pagkamatay nila ni Divine Adili. Kabilang sa inaalam ngayon ay kung nalabag ang Anti-Hazing Act of 2018 sa team building sa Dipakula, Aurora kung saan nasawi ang dalawang Ateneo basketball players. Lahat ng mga coach at manlalaro ng Blue Eagles ay inisyuhan na ng subpina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP. Aalamin kung ang aktibidad ay nagdulot ng physical o psychological harm, pagkapahiya o panganib, mga itinuturing na paglabag sa Anti-Hazing Act. Ang hazing kasi ayon sa batas, hindi nililimita sa mga frat o soro, kundi sa kahit anong organisasyon sa paaralan o kahit nga sa labas ng paaralan. Pasok dyan ang isang varsity team. Gayunman, may isa pang kailangang basehan para masabing may hazing na naganap ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Not all deaths or physical injuries or psychological harm or abuse amounts to hazing. Hazing is hazing if it is a means or a requirement for admission into or a requirement for remaining in an organization, whether school-based or community-based. Sa ngayon, anya, ay di pa malinaw kung may ganyang impormasyon ng hawak ang mga otoridad. Ang dapat anyang matukoy kung requirement ba ang team building para manatili sa team. Well, if it is a team building lang and it is not a requirement for admission into the basketball team or a requirement for remaining in the basketball team, hindi hazing yon. But then again, normally yung team building talagang requirement yan. So we don't know. It depends upon clarification by Ateneo. Kailangan din anyang may magreklamo at magsabing may hazing nga. Kasi hindi rin naman pwedeng magsuspetsyo lang ang CIDG na walang basehan. Hindi rin pwedeng naisip lang nila yan and then i-investigate. Sakaling hindi pasok sa Anti-Hazing Act, may legal na pananagutan ba ang paaralan sa naganap na pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo? Yung manual ng institutions of higher learning, meron din silang liability. They have administrative liability. Under the Civil Code, if their negligence caused or contributed to the tragedy or to the injury, they can be held liable civilly also by the aggrieved party. Pero kailangan pa rin umanong ipakita na may ginawa o hindi ginawang Ateneo na nauwi sa trahedya. When it is purely an accident at wala naman silang pamayaan, no? Walang pag-aabuso, walang negligence, they cannot also be held administratively or civilly liable. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.